We are being commended because napakahirap na umaresto ng isang Napolcom employee at ginawa nila at walang takot nilang ginampanan ang kanilang tungkulin. At doon naman sa nag-imbestiga, he properly filed the correct case. Uh, Commendations are in order. As mentioned, we have with us Mr. Jaime Flores Jr. I was actually expecting the complainant to be here, but he did not arrive. Mr. Flores, may gusto ka bang sabihin? Good morning po sa ating lahat po. Sir, maraming salamat po sa pagkakataon po para magpaliwanag po sa akin sarili sa loobin ng kanyang. Totoo lang po, nasa, na-detain po ako sa IDG ng 2 araw. Dito po ko naranasan kung paano ang hirap pala ng nakadetain na natutulog sa bahay ng saka yung area po na napakasikip. Dito, hindi ko alam kung ito na po siguro sa mga buong buhay ko po naranasan na ganito nangyari sa akin. Dahil po dito, iisip-isip ko po na walang papasabihin gumawa po ng nagtulak sa akin para gawin po yung parang gusto kong ng apology po sa mga taong especially po yung pamilya ko po. Kung mararapatin po lang sir, pwede kong basahin po yung sinulat ko po. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Tumitindig ako sa inyong harapan ngayon nang may utos pusong pagkukumbaba at katapatan. Hindi madaling humarap sa ganitong pagkakataon. Ngunit tungkulin kong tapat na hindi lamang sa aking sarili, kundi lalo na sa bawat tao na saktan at naapektuhan ng aking naging mga kilos. Nais kong bigyan pansin at hingin ng kapatawaran ang naganap na insidente sa kalsada kamakailan na naging sanhi ng ingay ng matinding emosyon at kaguluhan sa publiko. Ang bawat video, bawat komento at bawat batikos ay tinatanggap ko ng may mabigat sa dibdib dahil ang alam ko kung ako ang nagdadala ng sitwasyon ito sa aking sarili. Lubos po ang aking kahihiyan sa aking inasal sa mga sandaling iyon. Hinayaan ko po ang emosyon ko at galit at nanay sa akin sa halip na ang pagtitimpi at profesionalismo at inaasahang sa isang lingkod bayan, ang aking inasal ay walang puwang sa ating lipunan. At lalong walang puwang sa isang katulad ko na nanumpa at naglilingkod ng may integridad. Ang kahiyang ito ay aking papasanin, ngunit kasabay nito ang matatag na desisyon na pagbabago. Para po kay Mr. Lagman, muli, nandito lang po siya. Muli, nais kong ipaabot ang aking pinakamalalim na paumanhin sa inyo at sa inyong pamilya. Walang anumang rason ang makakapagpatuwid sa naging pagtrato ko sa inyo. Kaya naman, lubos ang aking pagsasalamat at mga dahil sa kabila ng aking pagkukulang at pagkakamali, pinili niyong buksan ang iyong puso at bigyang ilaw ang pagpapatawad. Ito ay isang regalong hindi ko sasayangin.
hindi nagsisilbing paalala sa akin sa hustisya at kapayapaan na makakamit sa pamamagitan ng pagpakakumbaba at pag-unawa. Ng bayan ng Pilipino na nakasaksi sa insidenteng ito, humingi po ako ng dispensa. Batid ko ang isang kawani ng pamahalaan ay dapat maging ehemplo ng mabuting mamamayan. Lalo na po sa nasa pampublikong espasyo. Ang aking naging asal ay hindi karapat-dapat at hindi dapat tularan. Humihingi ako ng pagkakataon na patunayan sa inyo na ang insidenteng yon ay hindi siyang kabuuan ng aking pagkatao at aking serbisyo. Para po sa aking pamilya. Na siyang unang nakaramdam ng tigat ng aking pagkakamali. Batawad. Masakit para sa akin na dahil sa ating bugso ng damdamin ay nadamay ang ating pangalan at nakaranas kayo ng pag-alala at kahihiyan. Sorry, Mami. Patawad. Salamat dahil sa kabila ng aking pagkukulang. Hindi niyo ako iniwan at patuloy niyo ako pinagupay upang matuwid ko ang aking landas. Sa aking mga minamahal at pinakamahalagang kasamahan ng sa unit yung imis po, humingi ako ng sarili at taus-pusong paumanhin. Kayo ang aking mga direktang katuwang sa araw-araw na trabaho. At alam ko kung kaano nyo pinaghalagahan ang maayos ang reputasyon ng ating unit. Ang aking naging aksyon ay nagdulot ng hindi karapat-dapat na ingay sa ating grupo. Humihingi po ko ng tawad sa kakahihiyang dinala ko sa ating pamilya. At umaasa po na sa kabila nito ay muli kang mapatunayan ng aking katapatan bilang iyong kasama. Higit sa lahat po sa ating Biseo po. At buong institusyon ng Napolcom. Ang aking pinakamataas na paghingi ng paumanhi. At ang ating komisyon ay binubuo upang magsilbing tanglaw at disiplin, integridad at profesionalismo. Bilang iyong tauhan, sir, nabigo akong bitbitin ng antas at dangal na inyong tinataguyod at inaasahan sa amin. Ang aking kilos ay isang malinaw na paglihis sa mga prinsipyo ng ahensya at nagdulot po ng pinsala at kredibilidad ng ating tanggapan. Tinitiyak ko po sa iyo, sir, at sa buong institusyon ng Napolcom na ang karanasang ito ay magsisilbing pinakamalaking aral upang maituwid ko ang aking landas bilang isang lingkod bayan po. Sa huli, ang paghingi ng tawad ay unang hakbang lamang sa mahabang proseso ng pagbawi ko sa aking inaasal. Batid ko na ng ang mga sagot na dinulot ng aking inasal ay hindi agad mahihilam at ang mga salita lamang. Kaya naman ang aking
kapanata ay patunayan ang aking pagsisisi sa pamamagitan ng gawa. Mula sa araw na to, baon ng aral, at ang insidenteng ito, ako'y nagsisikap na maging isang mas maingat, masunurin, at mapakumbabang lingkod bayan. Gaganti ko ang pagkakataong ito upang magbago hindi lamang para sa sarili, kundi para sa institusyon ng aking kinakatawan at sa publikong aking pinaglilingkuran. Again, maraming salamat po sa ating pagdinig. Muli ating taas pusong paumanhin sa inyong lahat po. As far as the National Police Commission is concerned, we will initiate the following actions. Effective immediately, Mr. Jaime Flores will be relieved from all his current duties. He will be placed in the admin holding unit of the National Police Commission. I'm now issuing a show cause order against Mr. Flores for him to explain within 5 days from receipt of this order why he should not be dismissed from the service. Now, I'm ordering that all members of our INIS be subjected to a surprise drug examination. Our Deputy Executive Officer is tasked to bring all of our INIS officials and employees to the nearest drug testing center for immediate drug examination. I'm also ordering the scheduling of psychological examinations for all IMIS personnel. The firearm issued to Mr. Flores is hereby revoked. Mr. Flores was arrested for violation of Article 282 of the Revised Penal Code. Ito po ang grave threat. That is a criminal case. But here in the National Police Commission, using the show cause order, he is now facing an administrative charge.